anim na bagay na kapag nakita mo ito sa lalaki ay huwag mo nang seryosohin. Yes! Ako na mismo nagsasabi, yes na yes. Huwag na talaga ninyong seryosohin. Teka lang, may pabangs tayo ngayon ah. Well, anyway, no? So ito na nga sa topic natin. Lalong-lalo na sa mga partner ninyo or kahit manliligaw pa lang. Kasi yung babanggitin ko dito ay red flag po utol. Na kung ipagpatuloy mo pa, napapasukin yung tao na ito sa buhay mo, magagarantiya ko po sa inyo na magkakaproblema at saka magkakaproblema ka po talaga dito. Kumbaga pa, mabibigyan ka lang ng sakit sa ulo. And pagdating ng araw, ikaw at ikaw lang din yung magre-reklamo. Okay? So ito ngayon, isa-isahin natin. No, bilang isang lalaki na rin mga utol, kaya ito isisiwalat ko sa inyo. Una sa lahat ay nagpaparinig tungkol sa pera. Yeah. Ito no, once na yung isang lalaki ay nagpaparinig palagi about sa pera, yung tipong parang kinakapos ako ngayon, pasensya na, wala akong trabaho, kung pwede lang sanang meron akong mahanap na mahihiraman. So syempre, di ba? Bilang ikaw ay isang partner niya, wala kang ibang maiisip kundi tulungan siya. So ito na ngayon, na ito naman talaga yung pinakamotibo ng partner mo. Kunwari lang na nagpaparinig, pero yung pinaka-frontier niya dito, no, yung pinaka-goal niya dito is ikaw. Na he knows pagdating ng ilang sandali is bibigay ka rin or ikaw rin naman ito yung magsusuporta or magpapadala or magpapahiram. Yeah, so ito mga utol, for sure, yung lalaki na ito ay gagamitin ka lang. Pera lang yung habol sa'yo. So, kung hanggat maaari is umatras ka na sa lalaking ito. Okay? So yon, and then ito, yung pangalawa ay hindi ka pinapakilala sa pamilya. Actually, hindi naman ito batayan, no? Kasi yung iba nga dyan mag-asawa na, magkakilala na yung both families. No, pero niloloko pa din. So hindi pa rin sapat na porket pinakilala ka na ay okay na. No, magkakaroon na tayo ng kampante. Which is hindi. Pero kahit paano utol, mas pangit pa rin, di ba? Na kapag matagal-tagal na kayo ng lalaki, umabot na or lagpas na ng 3 months and then still, hindi ka pa rin na ipakilala sa pamilya niya, kahit mga kapatid niya man lang or magulang, nako, ikis po yan. Red flag po yan utol. May mga nakausap nga ako no, na umaabot na sila ng 1 taon and still, hindi pa rin alam or kilala ng babae. No, kahit pamilya man lang ng lalaki, kahit kapatid. And meron nga din no, na kahit kaibigan man lang ay hindi man lang siya pinakilala. So, pag ganito utol, ikis po yan, no? Umatras ka na. Okay? So yon, and then ito, yung pangatlo ay gusto ka i-video sa kama. Oh no. Ito no, once na yung mga partner ninyo na lalaki habang nag-aano kayo dyan, alam nyo na siguro yung ibig kong sabihin, no? So pasintabi mo na sa mga kabataan dyan. Na once na yung lalaki ay humihiling na babe, pwede ba tayong mag-record? Pwede ba kitang i-video? Pwede ba tayong mag-video? No? Habang tayo ay naglalabing-labing. Ito mga utol, ikis po yan kaagad-agad. Kasi sa isipan ng isang lalaki, bilang lalaki na rin, no? Sa utak kasi namin mga lalaki, lalong-lalo na kapag yung habol namin is katawan mo lang, talagang may echopwera ka pagdating ng araw. Kasi ito lang naman yung pinaka-goal niya eh. So kung pumapayag ka utol, that's why, di ba, hindi ka ba natatakot na may mga kumakalat na ngayon sa social media dahil nga sa ganitong klaseng mga lalaki. So kung ako sa'yo, kung grabe or labis-labis yung pagtitiwala mo dyan sa partner mo, maghunos dili ka naman. No, mag-isip-isip ka din. Gamitin mo rin ang iyong utak. Okay? So hanggat maaari utol, kung ako sa'yo, umatras ka sa mga ganitong klaseng lalaki. Okay? So yon, and then ito, yung pang-apat natin is yung sinungaling. Yes, of course, mapababae, mapalalaki. Sino ba naman ang may gusto sa mga partner na sinungaling? Kahit ako, ayaw na ayaw ko talaga sa isang sinungaling. Kasi ito yung mga tao na hindi mapagkatiwalaan. 'Di ba? Ano yung mga ma-expect mo sa taong ito kung palaging nagsisinungaling? Nakakaubos po ng pasensya, nakakaubos po ng tiwala. So, ang relationship kasi utol,
the number one foundation na kailangan ninyong alagaan is yung tiwala. So kung yung partner mo mismo ay palaging nagsisinungaling, darating at darating talaga yung araw na maghihiwalay at saka maghihiwalay pa rin kayo. So, if I were you, hanggat maaga pa lang or ngayon pa lang, atrasan mo na yung lalaking yan. Okay, so yun. And then ito, yung panlima natin is yung mabisyo. Depende din naman ito sa klase ng bisyo, no? So, mayroong bisyo sa chicks, bisyo sa sugal, or bisyo na rin sa kung ano-ano pa dyan. Kasi once na mabisyo yung isang lalaki, lalong-lalo na kapag may involved na pera, ay madadamay ka lang din pagdating ng araw. Yeah? Darating yung araw na instead na yung pangkain nyo pa, or yung ikakain, or kakainin nyo na ay may etsa pera pa, or ibig yung sabihin is magagastos pa ng lalaki dahil nga siya ay mabisyo. So kung ayaw mo nang sasakit yung ulo mo pagdating ng araw, iwas-iwas ka rin sa lalaking mabisyo, no? Okay lang naman siguro kapag yung sinasabing bisyo is yung hobby, no? Or mga hobbies ng isang lalaki. So mas okay lang yan basta't walang halong pera. Kasi kapag may pera utol, tiyak hindi po mawawala yung kakambal niyan is yung bisyo na rin sa babae. Kapag may pera kasi utol, nako, andyan lang yan. Aaligid-aligid yung mga kababaihan or yung lalaki mismo ang maghahanap ng pwede nilang paglalaruan. So okay na ba sa'yo yun? Syempre hindi. And then ito, yung panghuli natin, walang iba kundi yung batugan. Hindi na rin ito nalalayo kanina sa sinabi ko sa number 1 natin na palaging nagpaparinig about sa pera. Alam nyo ba yung lalaki, is trabaho talaga namin yung magbabanat ng buto. No, so ngayon kapag napapansin mo sa partner mo na parang masyadong tamad, wala palaging trabaho or wala nga trabaho, o kahit sabihin man natin na may trabaho pero hindi naman tumatagal, umaabot lang ng 3 buwan, 5 buwan, and then humihinto na naman. Yung mga ganito kasi klaseng tao utol ay batugan. Yung gusto nito ay nasa bahay lang. So magiging baliktad yung situation ninyo pagdating ng araw or sa ganitong sitwasyon din, no, sa ganitong case. Kasi ang mangyayari is ikaw ngayon ito yung magbabanat ng buto, and then yung lalaki is nasa bahay lang. So kapag ikaw mismo ay pinasanay mo sa kanya or pinasanay mo siya na sige babe, ako na lang bahala sa'yo, sa bahay ka na lang, or di kaya susuportahan kita sa lahat ng gusto mo, no? Gagawin mo talaga ito para hindi lang siya mawala. Tama? So pero yung hindi mo alam, yung magiging outcome or yung magiging resulta is kasakiman or ikaiiyak mo lang din pagdating ng araw. Yeah, and then kung minsan dito pa nga humahantong na lulukohin ka ng lalaki kasi pinapalaki mo yung ulo niya eh. No, pinapakita mo lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Napatay na patay ka talaga sa kanya. That's why mamimihasa. Mas lalo kang iti-take advantage ng lalaki. So hanggat maaari utol, no, maghanap-hanap naman kayo ng medyo masipag-sipag na lalaki. Yung kahit hindi naman ganun kalaki yung kinikita, pero basta masipag, no? Basta't may kinikita din sa pang-araw-araw ay okay na yun or sapat na yun. Pero yung wala talaga, tapos ikaw pa yung magbabanat ng buto, babae ka utol, darating yung panahon na mapapagod ka rin. So ano kayo ngayon? No, pagdating ng araw na hindi mo na kaya magtrabaho, ano kayo? Nga, 'di ba? So yun ang po mga utol, no, yung 6 na bagay na once na makita ninyo sa lalaki, umatras na kayo or huwag na ninyong seryosohin. Ubuha ka na ng buwelo para tumakbo. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Yun ang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!